Ito yung view namin dito pag gabi. Yan o. Di ba ang ganda ng kalsada nila dito? Ang lawak. Tapos, yung mga daan. Yun, nagsanga-sanga yung mga daan. Ayan o, yung isang kalsada. Ano kasi ngayon, weekend, kaya weekend kasi ngayon, kaya ganyan ka busy yung kalsada. Yung bahay ng amo ko is malapit lang talaga sa malapit lang dito sa may main road. Malapit din siya sa tram. Ito, yan yung tram papuntang na-distract ako sa dalawang train na ayan o. Dalawang train na yung isa naman pumasok na, nandyan na sa loob. Yung tram, ayan, paikot-ikot lang, malapit lang yung niya, malayan. Ayan o, yan yung tram. Maliit siya na train. Dito lang yan, paikot-ikot yung biyahe. Yung sa train naman, yung doon kanina, yung may dalawang papunta siyang green line doon sa Dera. Tapos sa UAE Exchange, Jebel Ali. Doon maluwag, medyo maluwag doon yung kalsada doon. Ito yung busy yung Sheikh Zayed. Yung dito maluwag banda, yan yung sa gitna. Ang punta niyan is going to Abu Dhabi. Yan. Yun naman yung medyo busy. Yan yung papuntang Mall of Emirates, Dera, Burj Khalifa, yan yung way niya. Yun doon, oh. Yun. Tapos diba yan, may makita kayo, ayan oh, makita kayo na may kalsadang pababa. Yan din yung papuntang Marina Walk. Siya dito, isa sa tourist spot. Lalo na pag winter, maraming mga taga-ibang bansa ang pumupunta para dyan. Ikot-ikot dyan sa Marina Walk. Paggabi, maganda yung view dito, maganda yung kasi yung mga ilaw. Ayan, ganyan siya pag dito ako nakatayo sa terrace. Hindi ba maganda yung ilaw tignan?
Tapos dagdag na view lang yung mga sasakyan. Pag araw naman, pag bored, dito, pwede kang tumingin dito, may mga iba-ibang klase, mga sports car dadaan dyan. Pakalat-kalat dyan. Ang dami. Yan o, di ba ang ganda ng ilaw? Maingay nga lang siya kasi yung sasakyan. Pag winter, dito ako nakaupo pag yung gabi na. Tapos pag may mga fireworks kasi, kitang-kita din dito. Mga kasi dito, mahilig sila magpa-fireworks. Kahit maingay dito, pero maganda mag-standby sa gabi. Daming kalsada, no, sanga-sanga. Dito lang, ang mahirap dito, pag nagkamali ka ng pasok ng kalsada, daan. Pag nagkamali ka ng pasok, ang layo ng ikutan kasi hindi kagaya sa Pilipinas, kahit saan ka pwedeng lumiko. Dito bawal kung yung kahit saan lumiko, bawal dito, magka-penalty. Yung kami nga, gumalata kami doon, pumunta kami ng Burj Khalifa. Kasi yung pamangkin ng amo ko, dati nagtrabaho sa The Address Hotel. Tapos pumunta kami. Nagkamali kami ng pasok ng kalsada. Para siyang nagkamali, tas lumipat yung amo ko, malapit lang kasi siya sa yung parang hindi na siya pwede na liliko, pero lumiko siya kasi akala niya pwede yun, may nakatago palang kamera. Yun, nagka-penalty siya ng 400 dirhams. Magkano na sa atin yan sa Pinas? Nasa na siya? Almost 7,000 yung 400. Ganon ka-stricto dito kung yun lang yung gawin din sa Pinas. Na ipapairal talaga yung batas. Maganda yung natin, maganda yung Pilipinas natin. Hindi siguro pag maayos lang yung pagdala ng Pilipinas. Walang maraming mga kababayan na pumupunta ng ibang bansa para magtrabaho. Kasi kahit halimbawa pupunta ng ibang bansa, sumasahod ng 18,000 to 22,000. Sa atin kaya naman kitain yan pag walang mga
Walang mga kurakot. Hindi kinukurap yung pera ng gobyerno. Kayang kitain yan eh. Kaso lang, kasi yun pa ba yung yun pa ba yung ipunta ng mga, lalo na pag may pamilya na, kadalasan sa mga, hindi ko naman nila lahat, pero kadalasan yan. Kadalasan yung mga pamilya na nag-a-abroad, yung may pamilya tas pumunta ng ibang bansa, kung hindi sila ganun ka-strong sa relasyon, naghihiwalay at naghihiwalay. Yung kawawa, yung mga bata. So kung may presidente tayo na maging maayos, magdala ng kaban ng bayan, sana. Kasi hindi rin madali pag lalo na yung mga nagtrabaho sa bahay, hindi rin lahat maganda yung naging amo nila. Tapos hindi lang yon, hirap din yung mga may maliliit pa na anak, iniiwan na dahil nga nag-a-abroad, dahil hirap doon sa Pinas, ganun. Parang kung maayos lang sana. Kasi ang Pinas naman, mabubuhay tayo sa sariling natin eh. Kasi lahat naman meron tayo. Diba parang nakakainggit lang na hindi natin makuha yung nakakainggit sa ibang bansa na maayos yung bansa nila, tapos sa atin naman kung tutuusin hindi talaga mahirap ang Pilipinas eh. Kaso lang napupunta nga sa mga buhaya. Kasi yung pa lang yung maraming bansa na walang mga niyog. Ay yung niyog, pinakamalaking yan sa bansa tayo, ang dami nating niyog, may mga palayan, may lahat meron tayo eh. Sayang lang at hindi pa talaga na naayos.